So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, share ko sa inyo yung pros and cons na itong bagong labas na Oppo A6X. Ito na kayang perfect na entry level para sa inyo. Tara, pag-usapan natin. So yun mga ka-J-Vlog, Happy New Year sa inyo, and this time itatakil natin ang Oppo A6X. So dito sa ating video, share ko sa inyo yung pros and cons or disadvantage na itong device na to. Kung ano ba maganda, kung ano ba yung hindi perfect na specs dito sa kanyang price, at yung overall conclusion natin dito sa device na to, share ko dito sa ating video. Pero ano nga muna ba ang SRP nito? So ang SRP nito for the 4GB 64 naglalaro sa 6.5, and then yung 4GB 128 naglalaro sa 8,000 pesos. Yan agad ang lalatag nating disadvantage nitong smartphone na to, yung kanyang SRP. Medyo hindi po perfect fit for its price, pero ito naman ang advantage, di ba? Ang magandang balita dito sa ating view products, pag clinic nyo tong view products natin, mura lang dyan ng Oppo A6X. Yung 4GB 64 nito nasa 5,000 plus lang. Tapos hindi pa tayo nagtatapos dyan, meron po tayong special voucher mula sa ating YouTube video. Pag clinic nyo yan, yung link natin, may magja-generate pong voucher up to 1,000 pesos off. So pwede nyo siya makuha ng 4 to 5,000 pesos for the 4GB 64GB of internal storage dito sa Oppo A6X. On the other hand, yung 4GB 128 nito naglalaro sa 5,000 pesos. So again, isa to sa budget smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayon 2026. Ito po yung successor sa very popular na Oppo A3X and Oppo A5X. So syempre nag-isip ako, share natin yung pros and cons nito para sa mga consumers na nagde-decide bumili nitong Oppo A6X. Ito na ba yung hinahanap nyo na smartphone sa inyong budget? At again, sinabi ko yung SRP niya, yan po yung possible price na pwede nyo makuha sa mall or sa mga offline stores. Kaya dito lang kayo bibili sa mga online stores mga ka-J-Vlog. No worries, official store po to ni Oppo, hindi sa ating product link. Sa mismong Oppo store po kayo bibili, kaya wala pong any magic or any panloloko na mangyayari pag diyan kayo bumili. Okay? So, pag-usapan muna natin yung kanyang advantages. So, unang advantage na itong Oppo A6X na napansin ko is syempre yung kanyang battery. Malaki po ang battery nito, 6,500 mAh na removable battery capacity. So, a huge upgrade compare sa Oppo A3X na merong 5,000 plus mAh, and even the Oppo A5X. Kung maganda na battery performance ng A3X and Oppo A5X, mas pinaganda pa lalo dito sa Oppo A6X. And again, ngayon 2026, usually more on nakikita na lang talaga natin mga battery capacity sa mga devices is ganito na, nasa 6,000 plus na. So nauna na ang Oppo A6X dyan, 6,500, napakalaki. And karamihan ng mga consumers talaga natin hinahanap na sa device is merong malaking battery capacity, which is mapoprovide netong device na to. Second na advantage netong Oppo A6X mga ka-J-Vlog, processor. So ito yung isang malaking tinalon doon sa Oppo A3X finally, kasi hindi yan nangyari sa Oppo A5X and Oppo A5i, yung meron siyang upgrade sa processor. So ang processor na ngayon nito is the Qualcomm Snapdragon 685. So several times na natin na-try itong 685 ng chip ng Qualcomm, and so far so good naman for its price na below 5,000 pesos or a range na 5,000 pesos. Makakalaro rin naman kayo dito ng mga plenty of modern games tulad ng mga MOBA games and ML, Honor of Kings, COD, kaya rin naman kahit papaano neto. And 64GB kasi kinuha ko, kaya hindi na ako umaasa na makakalaro tayo ng Genshin dito. Pero sa 128, 685, pinaka-the best siguro pag mag-Genshin kayo dyan, lowest, pero hindi pa siya smooth. So hindi siya mare-recommend for AAA games, mare-recommend ko lang siya sa mga MOBA games. Kasi usually naman pag naglalaro tayo ngayon, MOBA games, diba? At okay rin naman itong i-suggest. Stay tuned lang, gagawa rin naman tayo ng game test ito sa smartphone na to. Isa pang advantage na ito, camera. So 13 megapixel siya, pero parang dun sa Oppo A3X and Oppo A5X, even though mababa yung kanilang megapixel, malinaw naman yung mapoprovide na photos. And sa ating full review, magpapakita ko ng mga photo samples and video samples nito. Pero based naman sa akin, nung in-unbox ko to at nag-camera test lang ako ng kahit konti,
malinaw din naman kahit papaano ang mapoprovide na camera ng Oppo A6X. So, pakita ko sa inyo. So, ito yung front-facing camera niya. Malinaw din naman mga idol, no? Front-facing, ito yung rear camera niya. Again, indoor shot pa to. Wala pa to yung outdoor talaga. Sa ating full review, gagawa tayo ng ating full camera test dito sa Oppo A6X. So, yan yung isang advantage niya kung naghanap kayo ng isang device na mura at magandang camera. Ito rin ang magandang i-recommend sa inyo. Next, design. As you can see, when it comes sa design, meron siyang konting upgrade na nangyari na adapt niya na rin ang design ng iPhones, di ba? Ganito yung design ng camera ng iPhone 16 pataas, di ba? So, na-adapt na rin ng Oppo A6X yan, which is for me. Tingnan nyo naman yung design niya for a budget smartphone. Oh, pag tinitit nyo ganyan, may mga effect na very nice, eye-catching yung design din itong A6X. Kaya sa mga consumers na naghanap ng smartphone na merong magandang design or design and aesthetic ang tinitingnan sa device, ito rin ang magandang i-recommend sa inyo. Again, malaki rin ang battery nito pero hindi ko feel yung pagkalaki ng battery niya. Hindi siya mabigat at I know hindi siya slim design. Medyo may pagka-thickness siya pero yung weight niya hindi po mabigat or hindi po siya mabigat kasi ang dami ko na try na 6K plus na mga battery ng smartphone. Feel nyo yung bigat Ito hindi Yun yung maganda dito sa Oppo A6X. And overall matte finish itong device na to, which is very very nice. Next na maganda dito or advantage nito is of course yung kanyang IP rating. So meron tong IP64 water and dust resistant. So pwede ito matalsikan sa tubig. Again, hindi pwede siya malublob sa tubig or hindi nyo ito pwedeng gamitin for underwater shot. Pwede na siya matalsikan ng tubig with certain kind of pressure lang. So, perfect nga siya sa mga motor taxi riders natin pag umuulan. Ayan, pag nabasa siya, no worries, hindi po siya masisira. So, yun naman mga ka-J-Vlog, yung mga napansin kong advantages na itong Oppo A6X. Next, pag-usapan natin yung cons or yung disadvantages na itong device na ito. Medyo meron kung na-observe na mga disadvantage nito, usapang display. Ay, sorry. May hindi pala ako nabanggit na advantage niya sa display, yung needs of brightness. So, kung naghanap kayo ng isang smartphone na sobrang liwanag, ito na ang magandang i-recommend sa inyo dahil 1100 nits of brightness to. Mas maliwanag pa to sa Oppo A3X. Sobrang liwanag na yon, upgraded pa dito sa Oppo A6X. Pero, syempre, meron tong disadvantage na cut action. Wala pala tong disadvantage sa display. At hindi lang yon, naka-punch hole siya na very rare din natin makikita sa presyo na below 5,000 pesos. At overall display nito maganda. HD plus 720p resolution, okay na okay yan for its price. Meron siyang update or upgrade na nangyari sa Oppo A3X, 120Hz screen refresh rate na itong smartphone na to. So overall display quality, napaganda dito sa Oppo A6X at yan yung isang advantage ng device na to. So, disadvantage niya, unang-una lapagan natin RAM at ROM. Ewan ko ba sa Oppo, napakadamot sa RAM at ROM. I don't know why. Na yun yung kailangan Yun yung minsan top priority ng mga consumers RAM at ROM. Biruin mo 4GB 64 ang SRP na ito, 6.5. Syempre is a big no-no. Including 8,000, 4GB 128. Kung 5G matatanggap ko pa yan. Pero kung 4G, it's a big no-no mga J-Vlog. Pero mura na lang nga siya sa online. Yung 64GB 5,000, di ba? Hindi siya bagay pa rin. Next na disadvantage nito or con na napansin ko, yung charging rate. Ang ganda na ng charging rate nito sa Oppo A3X and Oppo A5X na merong 45W fast charging. Pero dito po, I don't know kung down, hindi ko alam kasi yung charging brick niya, 15 watts. Ako rin to sa online, talagang 15 watts siya. So, a huge downgrade, kumbaga sa charging rate. Nilakayan nga nila yung battery nila, which is okay, or very nice. Pero, binabaan nila yung charging rate ng 15 watts. So, kung itetero mo yung 6.5 sa 15 watts, siguro 2 hours or 2 to 3 hours bago nyo ma-full charge itong smartphone na to. So, slow charging siya. Mga ka-J-Vlog. Kaya, yun yung isang major setback ng mga ibang consumers natin. Pero again, malaking advantage yung kanyang battery capacity. Kung kayo yung mga mahabang pasensya, okay rin naman. Mag-charge kayo na matagal dito sa smartphone na to. Pero syempre, in today's time, lahat ng mga bricks ngayon or karamihan ng mga smartphones ngayon fast charging na. Yun lang yung nakakalungkot yung predecessor mo, ang bibilis, ang tutulin mag-charge. Dito, mabagal siya mag-charge. Pero yun nga, marami rin silang naging upgrade na nangyari. Siguro mas mahal yung chipset kaya dinowngrade nila yung
charging rate. I don't know why. Pero yun, yung isang major setback natin dito sa Oppo A6X. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga napansin kong disadvantage lang naman nitong Oppo A6X. And kumbaga when it comes sa advantages niya comparing sa A6, A3X and A5X, marami rin naman nangyaring update or upgrade. And kung sa sale price niya, more on sa A5X, siguro mga 1,500 or 2,000 pesos ang kanilang price difference. Kaya kung interested kayo dito, mura lang po ito sa ating product link. Diyan na lang kayo bumili nitong Oppo A6X dahil panigurado magiging sulit ang inyong hard-earned money pag diyan kayo bumili sa ating product link. So again mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng Oppo A6X. So far, marami siyang advantages. Sulit naman yung specs niya sa sale price. Pero yun, syempre, lahat naman wala naman pong perfect na smartphone. Talaga may mga disadvantage at nasa consumer na yan kung anong iti-take nilang preference. So again, diyan nyo na lang bilhin niyang Oppo A6X sa ating product link. Mura lang yan at meron pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off.